makakausap po natin ngayon, UST Department of Political Science Chair Dennis Coronacion. Professor Dennis, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po sa oras. Magandang gabi po, Ma'am Pinky. Magandang gabi rin sa inyong mga taga-subaybay. Ano po sa tingin ninyo ang pinaka-economic impact nitong gera sa Middle East at sa Pilipinas? Well, maaari po natin maramdaman yung sigalot ngayon ano, sa Middle East, which involves sa Israel, Iran, and the United States. Doon sa dalawang aspeto ng ating ekonomiya. Unang-una sa mga OFW remittances. Maaari pong kapag halimbawa magpatuloy itong gulo na to, mag-escalate, hindi mapigilan. I think yung ilan sa ating mga OFWs, lalo na doon sa mga bansang ano no involved like sa Iran, sa Israel, and possibly pag lumala pa ito sa mga katabing lugar tulad ng Jordan, Kuwait, Bahrain, maaari ho silang i-repatriate kapag mag-escalate ito no, and that's going to affect our OFWs remittances. Na sa ngayon po sa first quarter maganda sana yung performance kasi based on the Bangko Sentral figures nagkaroon ng slight increase. Pero baka mantala to, maaaring mabawasan kapag hindi hinto itong ano no kaguluhan na to. Pangalawa naman po, mararamdaman din natin dun sa presyo ng ating yung mga fuel. Alalahanin po natin na malaking portion ng ating mga gasolina, mga fuel ay nanggagaling sa Middle East. So kapag hindi hihinto itong gulo na to at mag-escalate pa, kung sakali lalo pat kung sakaling inaasahan kasi na baka mag-retaliate ang Iran, ang i-target naman ito in retaliation ay yung mga oil refineries ano ng mga kaalyadong bansa ng US. So magkakaroon ng shortage sa ating bansa ng langis. Dahilan upang maapektuhan yung presyo ng ilan sa ating mga bilihin na Opo. nagre-rely Doon po sa sa LNG at Opo. saka langis. Yes po. Doon po sa dalawang sinabi niyo, Professor, no? OFW remittances tsaka sa presyo ng produktong petrolyo. Doon po sa OFW remittances, it doesn't seem like meron po talaga tayong magagawa hinggil dyan. Pero marami ho kasi ang dumadaing o umaapila sa gobyerno hinggil dito sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, katulad na lamang ng number one, yung pagbigay po ng fuel subsidy, something that has been done by the government in the past. Pero kaakibat ho nito, Professor, yung sinasabi ng ilang mga transport groups, isuspend muna yung kinakalap na buwis sa presyo ng produktong petrolyo katulad ng VAT o kaya excise tax, to which the government is not really keen on doing this. Ano ho ba sa palagay ninyo? Yung bang fuel subsidy ay sapat na? Well, pwede pong ano yan, ano, pwede namang mag-resort ang ating pamahalaan dyan as a temporary solution or stopgap measure. Habang halimbawa ongoing yung conflict sa Middle East, pwede po yan. Pero it cannot turn into a permanent solution. Kasi, of course, syempre, tawag dito, maapektuhan rin yung budget na allotted naman para sa ibang ano no kasi if you're thinking of subsidies ang tanong diyan saan hugutin yan, saang portion ng ating national budget kukunin yan. So kung yung mga pinaghugutan yan, if it's going to be a permanent solution, I think baka makaapekto sa budget deficit natin ano at saka sa mga ibang programa ng pamahalaan natin. Opo. Kaya nga hindi ho siya talagang kinokonsidera ng gobyerno kahit yung ilang mga senador na natanong ko na malaki ho kasi talaga yung impact nito obviously sa revenue ng bansa. But Professor, ngayong sumali na ang US, maaari ba tayong madamay din bilang kaalyadong bansa nito? And siguro ano po yung masasabi niyong security implications sa atin? Well, in terms of national security, wala pa naman po no. Wala pa sa ngayon kasi wala ho tayong interest ano sa except for those economic reasons ano wala tayong interest doon sa sigalot sa Middle East at hindi rin apektado ang ating national security. Now, since involved na po ang US, pero ang kanyang involvement naman ay limited. Kahit po ang United States, yung public opinion ng mga Americans, they do not want to be involved in another war. Kaya tingin ko po pigil naman or limited yung involvement. Tingin ko hindi magde-deploy so far. Hindi pa magde-deploy ng mga American soldiers doon sa Iran at sa Middle East.
So hangga't limited po 'yan na I don't think na hindi tayo I don't think na madadamay tayo. So at wala ring impact sa ating national security 'yan except of course yung impact lang mararamdaman natin ng todo pagdating sa economic aspect. Opo, opo. At nagsalita na rin po ang DFA hinggil dito, humihingi rin po ng umaapela for a de-escalation. How long do you think this conflict will last? At meron ba tayong nakikitang o kayong nakikitang masasabi nating long-term solution sa Sigalot? Well, it's hard to say kung kailan po ito kung kailan ito titigil. Kasi of course, it depends on the goals of the actors involved. Ang sabi ni Netanyahu ng Israel, sabi niya basta na-achieve na nila yung goal nila na matigil through these missile strikes yung nuclear program ng Iran, titigil na sila. I think ganun rin naman ang goal ng US Hindi na nila palalakihin pa yung problema. Pero of course, this is what do you call this kung mai-trans the risk of dahil nag-start na yung ganyang sigalot, i-trans the risk of uh, kung gaman magiging mag-escalate itong problemang ito. So, wag naman sana. And we're hoping na through diplomacy, because this is the only permanent solution that I can see, mahimok nila yung Iran na itigil na yung kanilang nuclear program at bumalik na sila sa kumbaga man ituloy nila yung pagiging maayos na miyembro nila ng bilang signatory ng Nuclear Non-Proliferation Treaty. Maraming salamat po sa inyong oras, USC Department of Political Science Chair Dennis Coronacion.